pinulgar ni Amy Marcos ang plano ng kanyang kapatid na tinawag niya na adik na si Bongbong Marcos. Ito po ang term extension sa pamamagitan ng KUNAS. Yan po yung ating pag-uusapan at kung bago lang po kayo, huwag kalimutang i-like mga kababayan po natin. Tama nga ang sinasabi ni Mayor Baste. Tama ang sinasabi ng Reds Coalition. Sinabi ni Congressman Secretary Mike Defensor na talagang gusto nila pahabain ang termino ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon, binili na nilang Kongreso, gusto nila bilhin, kontrolin ng Senado, pati ang Supreme Court. Parang nababayaran na nga ba? Kita nyo yung nilabas na pag-deny ng TRO ni Senator Pato de la Rosa. At kita nyo nangyari sa Supreme Court din, yung pagtatahimik sa mga petition na nakafile sa Supreme Court. So, ito po yung mga plano nila kasi. Term extension. At actually, matagal na pala ito. Matagal na nila plano ito. Noon pa man, sinasabi na ni Puno na gusto nila yung KUNAS. So, hindi naman lang sinasabi yung magkaroon ng political provision. Pero may hidden agenda nga na term extension. Yun din ang sinasabi ni Soto. Kaya ngayon, gusto nila makuha na naman ang liderato sa Senado. Dahil magawa nila sa Kongreso, pero hindi nila magawa sa Senado kung hindi sila yung hahawak ng Senado at ng majority. Pero bago pa man yan, mga kababayan natin, marami tayong pag-uusapan at isama natin yung naging speech po ni Congressman Mike Defensor sa Reds Coalition. Unahin muna natin itong pasabog ni Amy Marcos. Inanakay. Sorry, pwede niyo po ulitin yung sinabi niyo na the arrest was more than that? Is that what you were saying? That was it to stop Yes. Bato from voting? Yes, that's right. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031. And no elections except perhaps for local positions. So yun ang kanilang plano, mga kababayan po natin. Term extension, dagdagan ng 3 years hanggang 3031 itong si Bongbong Marcos. Kasi alam pala nila na, tayo naman alam din natin na hindi sila mananalo sa impeachment. Hirapan niya sila makakuha ng 1316 pa kaya. So, or else, tatakotin, bayaran, pakulong yung mga nasa majority ngayon. And which is sabi nga ni Amy Marcos panimula pa lang yung pagpapaaresto kay Senator Pato. So talagang alibay lang pala nila kung i-analyze po natin, kung titingnan po natin, parang alibay lang pala talaga nila itong kaso ni Bato sa ICC. Ang purpose niyan, para mabawasan ang kalyado ng Duterte sa Senado at makuha nila yung literato. Di ba yung sinabi ni Matibag pa, mga kababayan po natin, no? Na magkakaroon pa ng mga pag-aaresto. May mga aarestuhin pa na ilang mga kaalyado ng mga Duterte. So, marami pang aarestuhin para maparalisa yung majority sa Senado. So, ito pala ay talagang gusto nila magkaroon ng term extension si Bongbong Marcos. At siyempre, nasa tao yan. Kasi kung papayagan ng taong bayan yan, hindi gagawa ng action yung taong bayan, hindi gagawa ng mga kilos protesta, tanggapin na lang ito. At the end of the day, yung kawawa dito is taong bayan. Kasi matatakpan na naman nila yung issue ng corruption. At kung magkakaroon ng term extension, lalo po yung mga kongresista at senador, edi palto na naman. Itong mga buhaya, ligtas na naman sila sa kanilang pananagutan. Ligtas na naman sila sa kanilang kinuhang pera para lang makaperma or bayad para lang pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. 20 million cash di umano, mayroon pang mga proyekto na nagkakahalaga ng 200 million. Ang dami nilang pera. Pero pera po ng taong bayan yan. Ang kawawa,
is yung taong bayan. Tapos gusto pa ng bangag na tinatawag ni Amy Marcos na mag-extend pa ang kanyang termino. Walang yan, no? Wala na ang ginawa, mag-i-extend pa. Grabe. Anyway, mga kababayan po natin, palike at sa ating pagpapatuloy, pakinggan natin yung sinabi po ni Congressman Mike Defensor patungkol po sa usapin po ng term extension sa kanilang panggigipit. And of course, alam nyo si Kong Mike Defensor, ang dami ng kaso nito. Talagang hindi nila tinitikilan, hindi nila pinapatebik. Sabi niya nga, magtatago na lang siya sa Mindanao kung magkaroon siya ng warrant na non-billable. Siyempre, pag non-billable, alatol kulungan yan. So, ito pakinggan natin si Kong Mike. Nabili na nila ang Kongreso, nabili na nila ang Senado, pilit pinibili ang Korte Suprema, kaya kailangan nilang ipahuli tayo na nandito. Papayag ba tayo? Lalaban ba tayo? Mga kasama, lahat tayo dito sigurado ko magkakaroon ng kaso. Iisa-isahin nila tayo. Sabi ko sa mga kasamahan sa Lanao, pagka nagkaroon na ako ng unbailable at kinasuan na ako, nagkawaran, doon ako magtatago sa inyo. So, siyempre, pag sa Lanao, safety yun. Kaya ngayon, yung plano nilang pagkahanap kay Bato, pagmanap kay Bato, good luck na lang sa kanila. So, yun nga, sabi ni Kong Mike, doon na lang siya magtatago. Kasi nga, talagang gigipitin at gigipitin sila ni Marcos Jr. Lalo na, isa siya sa mga matatapan na nagsasalita ngayon at nag-oorganisa ng Red Coalition. So, ito po yung mga target talaga ni Bongbong. And syempre, alam naman natin na hindi nila kaya ma-impeach si BP Sara. Unahin niya rin yung mga galamay na mga nagbibigay ng suporta at proteksyon kay BP Sara. Kaya minsan tayo, no, although maliit lang din naman tayo, ano ba tayo, di hamak na vloggers lang naman tayo, pero nagkakaroon tayo ng boses para mabarating sa ating mga kababayan kung ano yung mga nangyayari. Kaya, minsan, yung mga vlogger ay target na rin nila na patahimikin. Para syempre, ang focus ng is sa mga vlogger nila na fake news, sa mga media na bayaran nila. Diba? So, marami pang sabihin si Kong Mike, pakinggan pa natin. Paano? At bakit tayo pinapatigil? Dahil sa trilyon na ninakaw nila. Trilyong piso ang ninakaw na pondo sa Kongreso. Bawat proyekto bibilin mo at si Saldico mismo nagsabi 30% bawat proyekto. Pag kumuha ka ng 1 bilyon, ibibigay mo agad kay Saldico ang 300 million. Wow. Kaya po ang nangyari, ang sabi ni Saldico, yung 100 billion ni BBM, hindi lamang 2025, 2022, 2023, 2024, 100 billion. Bukod pa sa delivery ng pera. Anong sabi ng mga marino? Sir, tinanong ko, magkano ba ang delivery? Sir, minimum 500 million pesos. Minimum. Gano ang pinakamalaki? 4 billion pesos. Kailan ang delivery ninyo? 3 times a week. 3 beses, 1 linggo ang delivery nila. Grabe, no? Kaya, totoo lang, paldo talaga si Bongbong Marcos. Kaya ginagawa nila ngayon, sinusuhulan nila ang taong bayan. Tingnan nyo, puro sila pag-iikot para sa pamimigay ng ayuda. Ayuda, pera din naman ng taong bayan. Supposed to be nga lahat ay mabibigyan ng ayuda. Pero siyempre pinipili lang nila. Nung lumabas ang 18 Marines, ang sabi nila, sinungaling, hindi totoo. Sabi nyo, si Saldico magnanakaw. Di ba? Sabi nila, si Saldico ang mastermind? Bakit nagsalita yung mga bata ni Saldico? Etong delivery namin,
Sabi nila, hindi totoo. Yan pong sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng 18 Marines, sila mismo ang nagdadala ng pera. Sila mismo ang nagdidirekta ng pera. At ito po yung malungkot. Nung kinausap ko ang 18 Marines tungkol kay Pangulong Duterte, kinwento nila sa akin, pagdating ng airport, susunduin na nila ang commissioner ng ICC. Dadalhin! O, tingnan nyo mga kababayan po natin na ang daming detalye dyan na binitawan ni Congressman Mike Pinzon. O, number 1 na po, yung usapin po sa impeachment. Yung pagiging corrupt ni Saldico na ang kanyang mga tauhan mismo yung nagde-deliver ng pera. O ngayon, ICC naman. So, ang daming mga talagang kabulaskugan ng gobyerno ni Marcos Jr. Sa hotel, may susi na bayad na nila. Wow. Dadalhin doon sa Raffles, sa bahay ni Saldico, doon sa Maidas, sa hotel ni Saldico. Grabe. At dadalhin doon ang mga witness. Bit-bit ni Senador Trillanes. Ibinuo ang kaso 2023. Ibinuo ang kaso matapos ang eleksyon. Pinagplanuhan na ang Pangulong Duterte. Kaya po yan ang ginawa nila, kidnapping. Kinidnap ang Pangulo. Kinidnap ang isang Pilipino, isinurrender sa banyagang batas at banyagang korte. Matapos dun, anong sinunod? Si Inday Sara Duterte, impeach. Impeach. At matapos po niyan, hindi natin nakita, nagkaroon ng flood control scandal. Nakita ngayon yung ninakaw na pera, maraming nagsalita, maraming nagalit, marami ang patuloy na tumutuligsa. Pero lahat yan, kinakasuhan nila. Ang huling usapan ng Kongreso at Senado, ang gusto nila, extension ni BBM. O, ayan po mga kababayan po natin. Nagtugma sa mga pasabog ni Amy Marcos na walang national election sa 2028. So, kung hindi man ma-impeach si VP Sara, which is alam natin hindi ma-impeach, wala namang mangyaring election dahil CONAS ang tinutulak nila. Kasi ang Kongreso, kontrolado na nila yung House of Representatives. Ang problema nila ngayon, Senado. Kaya pilit nila na kinakasuhan ang lahat na mga senador para makuha nila yung majority. Ayun, itutuloy nila yung CONAS extend hanggang 2031 si Bongbong. O sabi nga ni Congressman Mike Pinzon, papayag ba kayo, papayag ba yung mga Pilipino? O hindi tayo papayag. Extension ng Kongreso. Sabi nila sa mga congressman, eto pera, eto ang proyekto, at huwag kayong matakot dahil ma-extend ang Kongreso, extended si BBM, maligaya na naman ang araw ng mga buwaya sa Kongreso. Ngayon mga kasama, binabalik ko ang tanong sa inyo. 1986, nagkarevolusyon, magmula ng 1972 na martial law. Ngayon po, nakikita natin, muling ibinabalik ang martial law sa ating bansa. Kaliwat kanan ang nakawan ng pondo. Lalaban ba tayo? Lalaban ba tayo? Kayo ba ay natatakot? Kayo ba ay mapapatahimik? Kung gano'n mga kasama, patuloy po natin. So, yun naman talaga ang dapat mga kababayan po natin. Dapat yung mga Pilipino ay hindi matatakot sa ginagawa nilang pananakot ngayon. Dapat yung mga Pilipino ay hindi manahimik. Eh yung mga nasa social media, ipagpapatuloy nyo lang yan. Yung pag-share nyo, yung pag-comments nyo, o yung pag-upload nyo, yung pagbibigay nyo ng sarili nyo komento, napaka-importante yan. Kasi kahit wala kayo sa Pilipinas, at least patuloy kayo na nagsasalita, ginagamit nyo po ang inyong karapatan na batikusin or magsalita
laban po sa maling patakaran ng nasa gobyerno. At syempre, yung mga nandito naman, may mga panawagan ng mga mapayapang kilos protesta, sumama na rin kayo. Kasi sa ganyang paraan, ipakita nyo ang inyong warm body at makita mismo ng gobyerno na nandyan yung mga Pilipino, hindi papayag sa gusto nilang mangyaring term extension. Alam mo, nung panahon ni Presidente Duterte, marami nagpo-propose niyan. Kung ngayon, ang presidente ang may gusto, nung panahon ni Presidente Duterte, siya yung ayaw. Pero gustong-gusto ng mga Pilipino. Ngayon, sila gusto nila, ayaw ng mga Pilipino. Pilit nila na talagang i-extend ang kanilang termino dahil takot po sila na makulong. Takot sila sa pananagutan. Which is tama po yung sinasabi ni Congressman Mike Timbison. Takot sila mananggot, takot sila makulong. Kaya gano'n na lang sila kadesperado na i-impeach po si Vice President Sara. And abangan natin ito, bantayan natin yung mga isyong ito. Kasi baka magulat tayo na talagang makalusot sila at may papasa nila itong kunas. Pag nagkaroon ng kunas, sigurado walang eleksyon. Kasi bakit natin sinasabi na baka makalusot sila? Mga kababayan, talagang gigil na gigil sila ngayon para palitan po ang liderato sa Senado. So yan po yung ating sunod na pag-uusapan. Palike muna ng video and tuloy tayo sa ating panibagong topic. Sinasabi ko na gusto nila palitan ang liderato ng Senado. Ang sinasabi po nitong si Ping Lacson, nahihiya daw po siya. Nasisira daw po yung kredibilidad ng Senado. Bobo. At ngayon, ang tinutulak nila, ang manok nila, na magiging Senate President ay walang iba, kundi si Gatchalian. Si Win Gatchalian, na hindi natin maintindihan. No? Kasi wala pang asawa hanggang ngayon. Mapera naman. May artista naman siya na chicks. Bakit hindi pa inaasawa? Baka hindi maintindihan ni Win Gatchalian ang kanyang sarili. So kung hindi maintindihan ni Win Gatchalian, parang vice ganda, ang kanyang sarili, kung babae ba talaga o lalaki ang kanyang gusto, paano pa kaya yung pamunuan, yung liderato ng Senado? Which is alam natin mga kabayan, ang Gatchalian ay tuta rin ni Bongbong Marcos, napakabalimbing o yung kapatid niya ngayon. Nandyan po sa DSWD. So ito pinagmamayabang nila. Kailangan abogado, magaling, marunong sa batas, hindi nagbebent ng batas. So, desperado po ito si Ping Lacson. Kaya sinusubukan nila na in-encourage ang ilang senador para bumuto sa bagong liderato ng Senado, which is yung minority. So yung majority, sabi nga, maliit lang, manipis. Pero kung sila ay magiging solid, hindi nila kayang talunin itong majority ngayon. So, yun nga, sabi naman nitong Kopal naman, no, na si Win Gatchalian, mga kabayan, handang-handa na daw po siya natanggapin ang pagiging Senate President kung sakaling siya ay mapili. At ang sabi naman ng isang Erwin Tulfo, sigurado daw nila may panalo kasi wala na daw si Bato. Itandaan natin, ang boto yung pinagpapasyan. At least 3C na mga senador ang buboto sa isang grupo at yan po yung magiging majority. So ngayon, wala si Bato nga. Kung wala namang buboto sa kanila para maging 3C, edi wala pa rin mangyari. And tingnan natin, kaya ako kasi sa mga senador, total kinasuhan na kayo, total napahiya na kayo, panindigan nyo na yan. Huwag kayo umalis sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Dapat manindigan sila. Okay, basahin ko pa yung sinasabi nitong kumag na itong si Ping Lacson. Number 1 na tinatakpan yung issue ng corruption. Grabe no, kung saan tumanda, nasira pa yung kanyang legasya. Sabi niya, there are times, minsan nag-iisip akong mag-resign as senator dahil sa mga nangyari. Abay putya, kapag mag-resign si Ping Lacson, hindi papalakpakan ko pa siya. Kasi yun naman talagang dapat mag-resign ka na. Kasi wala ka namang kwenta. Puro ka pabigat. At puro ka paasa. Puro ka daldal. O nasa na yung 67 na mga congressman. Mas nauna pa ngayon ninyo tinatarget ang mga senador. Bakit yung pinagtatapan? Bakit kayo galit na hindi na ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee? Kasi nga, mabibisto na at posibleng mapangalanan si Bongbong Marcos as mastermind
sa mga susunod na pagdinig. Hindi man si Marcolita at si Pia Cayetano. Kaya tingnan nyo ngayon, yung PR, grabe yung paninira sa mga kaalyado ng mga Duterte. Kaya ako napapaisip ako baka yung PR firm na sinasabing binabayaran ng bilyon-bilyong dolyar para linisin ang pangalan ni Bongbong Marcos para pagtakpan ang issue ng corruption. Baka party po ito sa kanilang PR, sa kanilang plano. And kung mag-resign si Ping Lacson, putya, walang manghinayang sa'yo. Ping Lacson, mag-resign ka kung gusto mo mag-resign. Diba? Kasi, pulis ka, alam mo yung batas, alam mo yung pagpuprotekta sa ating soberenya, pero kapwa mo Pilipino, kagaya ni Senator Bato, ay susuko nila sa bansang dayuhan dahil sobrang desperado po sila. Sobrang takot sila na ma-discover ang kanilang ginagawang corruption. Tapos alam mo, illegal, ang warrant is international, hindi naman domestic or local. Kapag sinasabi niya pareho lang daw yung warrant ng foreign court, international court, or domestic court. So lahat ng warrant pala pwedeng ma-serve sa Pilipinas. Kahit warrant ng ibang bansa. Warrant ng ICC. Which is hindi tayo membro. Tapos ngayon gumagamit po sila ng kaba ng bayan, pwersa ng taong bayan, para takotin ang mga nagsasalita. At yun, target nila ngayon, Senator Bato de la Rosa. So, tingnan natin kung mahuli nila. Si Senator Bato, dating polisyon. Alam niya yung mga diskarte dyan. Kaya abangan natin mga kabayan kung magkakaroon talaga ng pagbabago sa liderato ng Senado. Hopefully, no? Tayo ay palagi nanalangin na sana wag bumitaw yung dalawa kailangan nila sa majority. Sana manindigan sila. Yan si Loren, no, yan si Chinkoy, lahat sila kahit may kaso, ilang taon lang naman dapat wag sila bumaliktad. Ambisyoso itong si Gatchalian. Handang-handa na daw po si Gatchalian na maging Senate President. Tingnan mo. Kasi ngayon ang kanilang plano. Balik tayo doon sa sinasabi ni Congressman Mike Tipizar and Jaime Marcos. Gusto nila magkaroon ng term extension. Kongreso, Senador, at Presidente. Para walang eleksyon. At tuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya ang tanong ni Congressman Mike Tipizar, papayag ba kayo? Siyempre kung ako hindi ako papayag. Kaya ako makikiisa ako sa mga kilos protesta, sa mapayapang kilos protesta bilang pagpapakita na hindi tayo pabor sa maling ginagawa ng administrasyon at yung cover-up na ginagawa nila sa flood control. At ngayon plano pa nila i-extend yung kanilang termino para makapaglinis ng kanilang makalat. So dapat hindi papayag yung bawat ordinaryong Pilipino. So yan lang po. Maraming salamat at sana nagustuhan nyo ang video ito. Saludo.